awitin po natin ang panalangin na itinuro ng ating Panginoon. Magsiluhod po tayo bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa tunay ito ang sinisiwalat sa bawat isa. Ang tunay niyang kabutihan at ang kanyang kadakilaan kapag ito'y nakanta na tuwirang pinagtiwalaan. Ano nga ba ang hindi niya kayang gawin kanino man? Ang may pandinig ay nakarinig. Kailangan lagi kang masaya. Mahirap magpakasaya, magsaya kapag may dinadala ka. Nasabi ng iba sa salitang problema. Ngunit ang pawang katotohanan, sa damdamin niyo mararamdaman ang kagalakan, at sa isip naman ay inaalis, pinapalis ng Ama kung ano yung magiging dapat niyong panahanin sa diwa niyo, siyang kanyang tinatala kapag siya'y danahan sa inyo pawa. Kaya't kung mababatid lamang ng tao ang kanyang kabutihan at kadakilaan, tuwirang magsisikap silang sa kanya'y manahan, sapagkat tuwirang siya nga ang kaaliwan, siya ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Walang hangganang papurit, pasasalamat na nilalagak ng mga taong nagpapakatapat sa Ama. Kaya naman ang bawat nagpupuring patuloy na nagsisikap na sikamtin, napapatotohanan siya buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo
ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Maliwanag ang katotohanan kung ang iibigin mo lamang ay ang mga umiibig sa iyo, ano nga baga ang nagawang kaiba sa ginagawa ng kapwa mo? Samantalang kahit ang masamang tao ay umiibig din sa gusto niyang ibigin. Ngunit kapag inibig mo, ang para sa iyo'y kay hirap mahalin, ngunit nagawa mo ito dahil sa kalooban ng amang naghaharit nangunguna sa iyo, di nga ba't kay palad mo't napatotohanan sa iyong buhay ay ang pagmamahal na nabuhay ng dahil sa kalooban ng ama ang sa iyo'y pinanahan. Kung ang binabati mo lamang ay ang mga kapwa mo, dili kay mga kapatid mo, nabatid mo namang ito'y mga kapatid mo nga, at tuwirang marapat lamang na sila'y batiin mo, kausapin mo, pahalagahan mo. Ano nga baga ang naiba sa gawa ng iba, na yamang sila rin ay ginagawa nila ito. Binabati nila ang gusto nilang batiin, ngunit ikaw bilang lingkod, tapat na alagad, tapat na lingkod, tapat na tagasunod, marapat na naiiba't maiba ka sa kapwa-tao. Kaya naman itong ginagawa ng mga lingkod, hindi man nila kaano-ano, wala man silang karelasyon sa dugo at laman, ngunit alang-alang sa Ama, binabati, pinapahalagahan, binibigay ang parangal, pasasalamat sa Ama, at alang-alang sa Kanya, minamahal kapwa nila. Mapapalad kayong dahil sa Ama, natutunan niyong mahalin ang kapwa niyo, di niyo kaano-ano, alang-alang sa Kanya'y pinagsisikapan at nagsusumakit kayong ito'y gawin, sapagkat ang layon at nasa Niya, mag-ibigan nga ang lahat ng mga anak Niya. O kay palad naman ninyong mga nagawa ito, na nagsisikap kayong ito'y din, sapagkat sa damdamin nyo doon na buhay, kung bakit nyo nagagawa ang gayong mahalin ng kapwa nyo. Sapagkat pinakamahirap tupdin at gawin, ang mahalin mo ang di mo kaano-ano, na kay hirap itong mahalin sapagkat kay sama ng pag-uugali niya. Ngunit dahil nasa amakat Ama ang nasa iyo, pinagahari at banal na Espiritu ang nananahan, natutunan mong mahalin ng mahirap mahalin, at nang nagawa mo ito, ikaw din ang nasyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Mahirap tanggapin ang katotohanan, subalit sa katotohanan doon nakalalaya ang sinuman. Nang sabi ngang maliwanag, kapag alam mo ng kapwa mo'y tao'y siniraan ka, hindi nga ba't kay hirap nitong gawin na unawain mo, mahalin mo at pagparayain? Ngunit kung dahil ang kalooban mo ay nasa kalooban mong Ama na nanahan sa iyo, sa hindi mo namamalaya, nagagawa mo ang kalooban niya dahil nabubuhay sa iyo ang kanyang kalooban. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkamisan, napakahirap paniwalaan at pagtiwalaan ang pagbabagong buhay ng tao. Ngunit dapat kayong magtiwala na may kapwa-tao, nagbago at magbabago. Sapagkat kung di nyo paniniwalaan ang pagbabago ng kapwa-tao,
wala ring magtitiwalang lubos sa inyong kayo'y nagbago. Sapagkat kung ano ginagawa nyo sa kapwa-tao, gayon din ang gagawin sa inyo, di baga? Kaya't kung ano ang ginawa mo, siyang ganti sa iyo, kaya't mahirap man tanggapin at paniwalaan ang pagbabago ng kapwa nyo, ngunit dahil kayo'y nagbago mismo, mapapatotohanan sa sarili nyo, may totoo palang taong nagbabago. Sapagkat kayo'y nagawa nyo ang pagbabago, kaya't ang pagbabagong ito'y nagagawa ng bawat isang pinakikitunguhan ng Espiritu at nakikitungo sa Espiritu at nananahan ay Espiritu Santo. Pagharian kayo, mga minamahal ko, Nekkaramaniyahanam, Nekkaramaniyahanam, Nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo nga. Dahil totoo at tapat, sadyang napakahirap mang tanggapin, ngunit napakasarap namang kamtin. Buhay ba ang Diyos? Ang alin, ang kapag naiba na ang iyong damdamin at naiba ang iyong kaisipan, ikaw mismo magpapatotoo ka sa sarili mo at sa kapwa-tao na madali nga palang gawin ang nasa banal na kasulatan kung tuwirang sinusunod mo na ay hindi na sarili mo, kundi ang Ama. Sapagkat sa pagtalima at pagsunod mo, doon mo napapatotohanang ang ginagawa niyang kaiba sa'yo ay di mo kaya sa unang buhay mo, kaya't nang kumilos siya sa buhay mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na pagbago niya ang sarili mo, mapagbabago rin kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kay hirap ngang patawarin ang nagkasala sa iyo. Subalit, kapag nagawa mong gawin yaon, napatawad ka ng Ama at napapatawad ka sa lahat mong sala. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kung magkamisan may pinangyayari sa buhay ng tao na upang ito ay mapakita lamang na kung iyong nagagawa ang hindi mo kayang gawin noong una, mapagtatanto mo, nagawa mo ang lahat dahil sa ginawa mong yaon na gusto ng Ama. Hindi ng ganang gusto mo lang, kundi ng ganang siya ang may gusto. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naranasan nyo na ba ang dahil totoong mahal nyo ang kapwa nyo, kahit di nyo kaano-ano, damdamin nyo inaiba't na iba ng Ama, hindi nyo kaya ipaliwanag bakit mahal nyo nga sila? Totoo yan. Napakahirap ipaliwanag. At kapag naramdaman nyo na ang totoong pagpapatawad ng Ama at kayo'y totoong nagpatawad na rin naman, doon napapasok ang kaibang damdamin nyo na mapapatotohanan nyong totoo nga pala ang banal na salita. Kapag ikay nagpatawad, ikaw rin ang magiginhawahan ang kalooban. Ang masisiyahan, ang matutuwa, sapagkat kung paano mo yaon ginagawa alang-alang sa iyong Amang tinanggap sa buhay mo, napapatotohanan niyang ang kinalingan niyang anak at kinakalingan niyang mga anak, naiiba ang damdamin nila sa sanlibutan, naiiba ang kanilang kaisipan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, Nekkaramaniyahanam, Nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? May narinig akong salita na ang sabi, napakahirap na ekang magtiwala. Ilang beses na eka akong naloko. Hindi ako pagdaka sumagot. Nagnilay ako. Oo nga naman, sadyang kahirap ng magtiwala. Ngunit kapag tiwala ka sa Ama, magagawa mo pa rin magtiwala sa kapwa mo. Tugpak po. Tama po. Sapagkat kung naloko kayo, naloko rin ang kapwa nyo.
at maraming kaganapan ang naloloko mga lingkod. Niloloko ang mga lingkod. Niloloob na mangyari yun sa kanila upang makita ng Ama kung paano sila magpapatawad. Kung papaano sila tatanggap sa mga gumawa sa kanila ng kalokohan. At kapag nagawa mo palang patawarin ang mga nanloloko sa iyo at niloko ka sa kabila ng katapatan mo at pagiging totoo ka sa kanila, doon mo pala mararamdaman kung papaano ang Diyos na naghahari sa iyo ay tunay na ang saya't ligaya ang pinangingibabaw niya. Ngunit hanggat hindi mo nararanasan na tanggapin ang mga mahirap tanggapin, na unawain ang mahirap unawain, na mahalin ang mahirap mahalin, na patawarin ang mga nagkasala sa iyo, napakahirap mo pang paniwalaan ang istorya ng Bibliang ito, ang salita ng Bibliang ito, ang salitang totoo at tapat na pangungusap ng Ama, na sa pamamagitan ng kanyang espiritu'y naitalat na ilahad sa mundo upang mabasa at gawing basihan ng tao. Subalit, kapag sa'yo mismo napatotohanan mo na ang kahiwagaan niya, ikaw na mismo ang magpapatotoo. Mahimala nga pala siya nang hindi mo kaya mong nagawa dahil sa kanya. Mahiwaga nga pala siya nang mahirap para sa iyo kay gaang natanggap mo't nagawa mo. Totoo nga pala siya, kapag kumilos siya sa buhay mo'y ibang-iba nga pala. Kaya magmimithi kang makapanahan sa sayo, mimithiin mong manahan ang espiritu niya bilang ikay tao. Nawa, kayong lahat, masubukan ninyo kung paano kayo tumanggap sa mga ginawa sa inyo ng kapwa nyo. Masubukan nyo kung paano kayo magpatawad sa mga alam nyong pinagkasalahan, nagkasala sa inyo. Nagawa niyong tanggapin ng mahirap tanggapin dahil sa Ama na tinanggap ninyo. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kahit tanungin mo ang lahat ng lingkod at totoong naglingkod, hindi lahat ng nakasama nila'y naging tapat at matwid sa kanilang lahat. Lahat halos ng mga lingkod, marami ang nakaranasan, ang karanasang nagtiwala lamang sila pa ang naloko. Magmahal lamang sila pa sinaktan. Tinanggap lamang sila pa ang pinahirapan. Kinalinga lamang sila pa ang siniraan. Ganyan ang buhay sa lupa. Ngunit kay palad ninyong mga ganito ang kaganapan at naganap sa buhay nyo, na sa kabila ng mga naganap na yaon, hindi pa rin nagbago ang damdamin nyo, hindi na bago ang kaisipan ninyong patuloy kayong kumilala at tumanggap sama at patuloy nyo siyang kinikilala. Sapagkat patuloy ding magpapakilala sa inyo at patuloy siyang magpapadama bilang Ama ng lahat, Ama ng kataas-taasan. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta ka na? Ikaw, kumusta ka na? Halika. Sabihin mo, Mama. Mama. Jesus. 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 Mama. Sa mama mo. Mama, mama. Turo mo, mama. Ayun. Papa, papa. Papa. Papa.
Sige, baba. Mahirap pagtiwalaan ng kahiwagaan habang hindi mo pa nakisilayan ang pangyayaring mainam. Mahirap mapaniwalaan ang himala habang wala ka pang nakikitang kahimalaan. Subalit kung paniniwalaan mo at pagtitiwalaan ng Ama, maniniwala ka sa kanyang hiwaga at mahimalang gawa, sapagkat siya ay tunay at makapangyarihan ng kaya niya ay hindi kaya ng tao, subalit lahat ng kaya ng tao, kaya niyang gawi. Ang hindi lamang ay kasalanan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ang baho, ano po? Nababahuan kayo, ano po? Alam niyo po, yung inyong katawang nabubulok, mas mabaho pa dyan. Kaya nga yung tao kapag namatay, nabulok ang katawan, ay ang baho, di ba? Saan kaya natin? Ang daming pinagmumula ng baho. Ano po? Ang tao, kapag hindi umuulan, problema. Pag umuulan, problema. Ano po? Naniniwala ba kayo doon? May mga taong hinihiling nila'y umulan. May mga tao namang ayaw nilang umulan. May humihiling na sana eka ay humangin na. May tao namang, ba't ba eka gusto'y humangin? Pag napalakas naman eka. Pag humihiling kayo, lagyan nyo na ng mahaba-habang hiling. Panginoon, humangin po sana, simple lang, wag naman malakas. Natutuog, tataog ang halaman at ako. Ano? Mga minamahal, kumisan, maraming hiling ang tao. Diyos ko po eka, Panginoon ko, makaalis na po sana yung asawa ko, makapag-abroad na po sana. Ibinigay na makapag-abroad, hindi namang hiniling na, Diyos ko po, maka-abroad po sana at gumanda ang kalagayan sa abroad at pagpalain mo po siya para sa aming pamilya. Nung makaalis at nakarating ng ibang bansa, ang sabi naman, Diyos ko eka, nag-abroad nga eka, napasama naman. Ba't hindi mo hiniling na napabuti at mapabuti? Ngayon, kung halimbawa naman at may pangyayari, ngunit naiuwi sa iyo, buhay, masaya, maligaya kayo, kung hindi niya kapalaran doon sa ibang bansa, tanggapin mong dito, baka may magandang kapalaran. Ang tao kasi, kapag may nakita sa kapwa-tao, ba't ba gumanda ang buhay mo? Ay, eka, kasi nakapag-abroad, eka, yung anak ko Nagsimula na, eka, ang gumanda ang buhay namin nung nakapag-abroad ang anak ko. Naku, nainggit. Hoy, anak, mag-abroad ka nga nang gumanda-ganda buhay natin. Pinag-abroad ang anak. Ang kapalaran ni Pedro, hindi kapalaran ni Juan. Nakapag-abroad din yung anak niya. Ngayon, ang sabi nila, nakaalis na eka yung anak ko, ba't hindi pa gumaganda buhay namin? Ano ba eka trabaho ng anak mo doon? Naku eka, ang trabaho ng anak ko doon ay DH. Ikaw ba eka? Ganun din eka. Salamat sa Diyos eka, sabi nung isa. Nakatagpo ng amo yung aking anak. Napakabait eka. Alam mo ba eka, ang bukod sa sweldo niya may tip pa. Naku eka, yung anak ko naman, napakawalang hiya eka ng amo. Yun ang maraming istorya sa buhay ng tao. Ang katotohanan, kapag ika'y malapit sa Panginoon at patuloy mong dinudulog ang maganda mong kahilingan at makabubuti, kung minsan may pinatutupad man, hindi lahat ay masama. Sapagkat kung magkamisan, may pinangyari mang masama para sa pagtitiwala mo sa Kanya ay mapaganda niya at mapabuti. Ngayon, niloob naman niyang maganda at sa kagandahan naman ng pangyayari nakalimot ka sa Kanya, baka isang araw naman yung maganda'y pumangit naman. Kaya huwag ka ring lilimot at makalilimot. Dahil hindi sa buong panahon, lagi na lamang swerte. May dumarating din
na kung magkamisa ng tawag naman ng tao'y malas. Ngunit walang malas. Sa katotohanan, walang malas. Kundi ang mga nangyayari at pangyayari ay isang palatandaan lamang na ang bawat kaganapan dapat suriin at magsuri ang tao. Na kung may pangyayaring hindi perpekto sa buhay mo, dahil alam mong perpekto ang Ama, hilingin mo sa Kanya ang maganda na magiging magandang dulot sa mapangit na pangyayari. Ay ito'y maging kagandahan dahil sa gagawin niyang pagbabago. Kaya't kung iniibig ng tao ang Ama at umiibig sadya sa Kanya, ang pag-ibig niyang nararamdaman nila, siyang nagbibigay lakas at tapang ng loob nila upang pagtiwala ang lubos ang Kanyang kahiwagaan at kahimalaang gawa na napakahirap pagtiwalaan ng lahat ng tao sa lupa. Kaya ikaw namang anak ng Ama na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya, patuloy ang paniniwala at pagdulog mo, Diyos ko at Ama ko. Yamang ang anak ko'y pinaalis mo at nakaalis ito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan at kadakilaan mo, ikaw na po ang magplano at maging maganda sa buhay niya, ikaw na ang mag-akda at magtakda. Sapagkat ikaw ang nakababatid at nakakaalam ng nakabubuti sa kanyang buhay. Dapat, anuman ang nakakamtan ninyo at anuman ang pinahintulot, ang hilingin nyo pa rin, patuloy na maging maganda ang bandang huling makita nyo at kaganapan sa buhay nyo. Sapagkat kaya't may pangit para pagandahin, kaya't may karampot upang paramihin, kaya't may maliit upang palakihin, kaya't mayroong dilim upang hawiin at magliwanag din. Sa gayon, ang bawat araw na dinudulog mo at iniaalay mo sa Ama, di mo namamalayan ng lahat ay napagbabago niya. Kaya halina mga mahal ko, walang hindi magbabago at hindi pagbabaguhin kapag kinilala at tinanggap yung Diyos na butihin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa lahat ng sandali, naniniwala ba kayo kapag ang magkasama ay laging magbasaya, naguhugutan sila ng saya at ligaya, parehas silang napapatag, napapayapa ang kalooban? Ngunit subukan ninyo, kapag mayroong isang nanghihina, mayroong isang nanlalamig at mayroong isang natatakot, dinagdagan pa't sinusugan pa ng isa pa, bagsak, lugmok. Dahil walang maibigay na mabuti pawa. Subalit kapag ang isang mahina, dumating ang isang nagpapalakas at sumanggap naman ang isang mahina, napapalakas niya ang mahina. Kapag dumating ang isang mahina at napalakas ng isang malakas, yan ay pagpapala. Buhay bang Ama? Doon mapapatotohanan ang Ama, ang lakas, ang tibay, ang tatag, at biyaya. Biyayang walang maliw, biyayang walang katapusan. Dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng mabuting pagpapala sa Kanya nagmumula. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, tapat at makatotohanan siya sa lahat ng sandali, sa lahat ng araw. Kung wala kang pag-ibig o pagmamahal sa kapwa mo, paano mong tatanggapin ang kapwa mo tao para paglingkuran mo sa ganitong gagawin at gawain sa dakong ito? Kaya hamakin man pagtawanan, kapag ang puso nyo'y nasa pag-ibig, gagawin nyo pa rin ang alam nyong dapat gawin dahil ginagawa nyo yaon, hindi dahil sa inyong gusto, kundi sa kalooban ng Diyos na gumusto at nagmahal, nagpakita ng sa inyo'y tapat kanino man. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? May itatanong baga kayo? Mas masarap po pala ang maaga, no? Kaya, may mensahe rin.
Kung naranasan mo na ang nagpaanat-anat, nagpakupad-kupad ka, na walang nangyaring maganda sa buhay mo, baguhin mo naman ang patakaran mo, ang isip at damdamin mo. Maging maaga ka, maging maagap ka, baka doon makita mo na pagpapala ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Maging maagap kang kumilala, maging maaga kang tumanggap bago mahuli ang lahat. Kaya't magdumalik at magsumakit, magsumikap na siya tanggapin mo sa buhay mo na nagbibigay ng pagbabagong buhay sa iyo na magbibigay siglat lakas mo. Kaya ang mga lingkod hindi nahihirapang mag-adjust ng oras. Sapagkat ang bawat oras na ibinibigay nila sa kapwa nila, ginagawa nila yon hindi para sa kanila, kundi para tumugon at sumunod. Makita kung ano ang dapat na maging solusyon para sa ikauunlad at ikalalago ng gawaing pinagkaloob ng Ama. Kaya lahat ng mga lingkod may sinasakripisyo, may isasakripisyo. Sapagkat kung wala kayong sinasakripisyo at hindi kayo magsasakripisyo, anong patutoong lingkod kayo? Kaya't ang sinasalarawan at nagpapasalarawan ng bilang pagiging lingkod, mayroon kang isasakripisyo at may sinasakripisyo ka, hindi dahil ginawa mo ito, dahil gusto mo at layunin mo lamang, kundi dahil sumusunod ka sa Ama, na alam mong kapag sinunod mo siya, siya naman ang magbibigay paraan para sa mga sinasakripisyo mo, na makagalak at magpagalak sa iyo dahil sinusunod mo'y siya mismo. Buhay bang Ama? Kaya mas mainam at mas mabuti ang sumunod sa Kanya ng sumunod kaysa sumunod ka sa sarili mo, sumunod ka sa kapwa mo, na wala namang idudulot na maganda at mabuti sa buhay mo. Sa Ama, kapag siyang sinunod mo at nasunod mong totoo, sa hindi mo namamalayan, sa unay kay hirap man, kay bigat palagay mo, ngunit gumagaan at nagiging maalwan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Bilang Apo Kudsing na sa iba't ibang bansa ay sa dati po ay mga may kinakausap, na pagka nakausap ay kulang po kumisa ng 1 oras, 30 minutes, lagpas sa 30 minutes, minsan ay basta humigit kumulang eka nga. Na ngayon naman po ay ang naging dahilan ay internet mahina, hindi mo sila makausap. Kaya yung mga hindi nakakaunawa, mag-iisip sila na nagbago na si Apo Kudsing, parang wala tayong oras sa Kanya. Ngunit salamat sa mga nakakaunawa, maraming salamat sa inyo. Tunay nga na ang pinakikita ng Ama, kapag minamahal ka pala ng kapwa mo at nagmamahalan kayo, inuunawa mo siya sa kanyang kalalagayan. Nagkakaunawaan kayo. Kaya't kung may pagkukulang, ang Ama na ang bahalang magpuno sa mga kulang ka sa kapwa mo, ngunit ang Ama'y hindi nagkukulang sa kanila. Ang mga lingkod, parti-partisyon ng oras. Malamang ang sa kapwa-tao kaysa sa sarili at kaysa kapamilya. Ngunit kung magkamisan, mas madalas mapaghanap pa ang ibang tao kaysa kapamilya nila. Mas nakapagsasabi pa ng, ba't ganun, ba't ganun, ba't ganyan? Samantalang ang pamilya, halos di na nakakausap, nakakaniig man lang. Ngunit, dahil ikaw, ang layon mo, mabuklod at mabuo pa rin, kahit na kung minsan, gagawin mo pa rin ang magpakababa na lang, tanggapin mo kung anong sinasabi sa'yo. Sapagkat kung hindi mo tatanggapin ang mga sinasabi sa'yo, ang mga paratang at bintang, matatangay ka bilang tao, baka magiging suplado-suplada ka. Dahil, dating ugali mo, walang magdidikta sa'yo kung anong oras ang gawin mo at anong gagawin mo. At nang bagbago ang iyong sitwasyon sa buhay at pagtutungkol sa iyong gagampanan, marami nang nabago, maraming naiba. Ngunit,
ang nakakaunawa lamang na sadyang tunay na nakakaunawa sa iyo, ang patuloy na kaisa mo't magkakaisa kayo. Dahil ang di mo tunay na damdamin ang katulad ng kanila, tunay na hindi maniniwala at hindi ka tatanggapin, marami silang dahilan, maraming katwiran, para ikay layuan, para ikaw ay iwanan. Ganyan lamang ang buhay dito sa lupa. Ngunit ang mga lingkod at tapat na lingkod, inaalisan man, iniiwanan, tinatalikdan man ang kapwa nila magkakatulad na hindi magkaparehas lamang ng katwiran, hindi pa rin sila nagdaramdam. Sapagkat alam nila, kung magdaramdam ka, masasaktan ka, kung nasaktan ka, mahihirapan ka. Kaya naman ang pagiging isang lingkod, kung ito'y din at napatutupad ng lahat ng mga lingkod, sila rin ang tuwirang magagalak. Kaya ipagbunyi at pasalamatan ang mga tapat at toong lingkod mula pa sa unang tipan hanggang sa bagong tipan at sa panahon ngayon ng Espiritong Banal. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ayaw nyo lang paniwalaan, subalit pawang katotohanan. Ang salitang banal ay nagpapapresko ng pakiramdam, nagpaparelax ng kalooban, nagpapapayapa ng kaisipan, sapagkat habang nakikinig ka't ninanamnam mo, nawawala lahat ang kung ano-anong iniisip mo. Nawawala lahat ang kagulumihanan mo, ang galit mo, ang hinanakit mo, pagdaramdam mo, ginagamot ng Diyos Espiritu. Kaya't kung alam lang ng tao ang tunay na kaparaanan sa mabutit magandang kalooban at kapayapaan ng kaisipan, lahat ng tao ay magsusumakit, magsusumikap na unahin ang pangsanlibutan na dapat ay hanapin nila, na dapat ay makilala nila, na dapat ay tanggapin, na naririto na sa sanlibutan na hindi naman makilala at di matanggap ng lahat ng tao na makasanlibutan lamang. Dapat dito sa sanlibutan na makasanlibutan na ibinigay ng Ama ang Espiritu niyang banal, ang makasanlibutang totoo, na ang sanlibutan lang ang nasa't gusto, dapat ibahin na, maiba na ang pagnanasa, Espiritong binabasa mundo at minakitungo at nakitan sa sanlibutan, tanggapin nawang tuwiran, tao, magagalak ka, matutuwa ka, masisiyahan ka, magbabago ka pa. Pagpalain kayo, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ang panahon ay hindi kayang hulihin, hindi kayang hulaan. Kaya, kumbaga sa matapang na pakikibaka, ang paglalagay sa bukid o sa mga halaman ay pakikipagsapalaran. Tama po ba? Kaya't yung mga nakikipagsapalaran, may nagtatagumpay at may nabibigo. May nanalo nga at may natalo. Subalit kapag malawak ang iyong pangunawa at matibay ang pananalig at pananampalataya mo, walang bigo, lahat panalo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat sa pananampalataya mo, lagi kang umaasa, binubuhay ang pag-asa mo dahil sa pag-ibig mo sa Ama at pag-ibig niya sa iyo, nabubuhay ang ligaya, ang pag-asa mong, aba, bakit ka mababahala, anak? Nandyan lang ako kasama mo, anuman ang kaganapang pinatupad ko, kapiling mo Espiritu ko, titighaw, isasadsyad, iuhulagpos, kitang ganap. Yaon ang dinidikta o dili kaya'y binabahagit pinapahayag, kaya naman ang mga lingkod at mga tagasunod na tapat na nagtitiwala, na patitibay ang kanilang loob, na patatatag ang kanilang isip. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ano nga ang pangalan niya? Jessa. Jessa. Ano? Cheska. 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 Ayan, alam niya. Kumusta ka na, Cheska? Ayan.
Kumusta? Ha? Okay ka, okay? Okay. Okay. Babay mo nga sila, babay. Babay. Ganyan, ganyan. Ganyan, oh. Mama. Oh, lakas mo pa, lakas. Mama. Mama. Ma. Mama. Ayun. Sige. Mama. Sabi mo, Mama. Ayun. Sige. Unti-unti, anak. Hindi pwedeng bigla. Sige, upo. Ang mahalaga, nakalakad siya at patuloy makalalakad at panaligan niyong mabuksan at makaunawang lahat na dapat niyang matanggap at makapagsalita siyang muli sa kanyang bibig, lumabas ang mga salita. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong mag-asawa, ang dapat mangyari, mag-ibigan kayo. Ibigin ninyo ang katatagan, mamahalin kayo ng pagtitibay. Makakanta nyo ito, magtatagumpay kayong dalawa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't yung mag-asawa, dapat nagkakaisa, nagmamahalan, at nagpapalakasan. Kaya't ito ang gusto ng Ama, ang layo niya, ang mag-asawang pinag-isa niya, magkaisa sila sa hirap at ginhawa. Magkasundo sila sa dusa't hilahil, sa tuwa at saya. Buhay ba ang Diyos? Magkasama sila buong panahong nabubuhay at ang makapaghihiwalay sa kanila'y kamatayan. Yan ang kalooban ng Ama. Yan ang gusto niya. Kaya't ang nais at layo niya sa lahat ng mga anak niya, mag-ibigan kayo. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong? Hindi kayo magtatanong? Mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, pagkat mahigpit nilang ipinamamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pinakiusapan ko si Tito, yamang siyang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawanggawa ninyong ito. Kayo'y tanyag na mananampalataya sa paghahayag sa kalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong sa iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Laumbaga. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Maliwanag ang katotohanan, mayaman ng anak na ibinaba, taglay ang kaharian, ngunit nagsugo ay nagbabarin at binaba ang pagiging anak na nagpakababa upang taglayin ang kayamanang daladala, yaon na nga ang espiritual na kayamanan sa lupa, na marapat kilalanin at makilala
ng nagpakaaba, ng nagpakadukha, ng nagpakahirap para sa kaligtasan ng lahat. Mga mahal, sinasalarawan mula sa simula ang pagiging kawang-gawa ng tao sa lupa. Mapapalad kayong nagmamahal sa inyong kapwa at patuloy na nagpapatuloy sa mabuting halimbawa ng anak na ibinaba. Kung inyong namamasdan at sinusuri, kung magkamisan may balita sa iba't ibang bansa na tinulungan ang gayong bansa ng gayong bansa. Nagkatulong-tulong ang mga gayong mga anak at iyon ay binigay sa gayong bansa. Mga mahal, noon, ngayon at magpakailanman, hindi natatapos ang pagiging pagkakawang gawa ng mga bukalang puso, ng bukalang isip, na may mabuting loob, na mayroong pag-ibig. Kaya't gawin nyo itong may pagmamahal, hindi kayo mangungulila sa pag-ibig ng Ama, hindi kayo maninimdim sa gagawin niya, lalong hindi kayo mawawalan sa patuloy nyong pagmamahal, pagbibigay sa inyong kapwa. Pagpalain kayo, kaya't ano naibigay mo sa kapwa mo kung wala kang naibibigay na iniibig mo siya? Kaya't unahin mo muna ang pag-ibig, kasunod ang pagkakawang gawa mong bukal sa puso mo. Buhay bang Ama? Kaya't ang pahalagahan ng kapwa nyo at isipin nyong makabubuti sa kanila, isang mabuting ehemplo at isang mabuting palatandaan. Sumasa yung Diyos mo, nasa yung Diyos mo, banal na espiritu, hindi masamang espiritu. Alam kong may magagawa ang Ama kung wala namang babahagi na ng mabuting pag-iisip, wala ngang gagawa ng mabuti sa kapwa. Kung wala namang gagawang mabuti sa kapwa, wala namang mabubuting tao na magpapatotoong mabuti ang Ama. Kaya't lahat ng nagaganap sa lupa, may pagsasalarawan ng gawa ng Ama at pagsasalarawang gawa ng demonyo. Kaya't ang isalarawan nyo'y gawa ng Ama, huwag ang gawa ng demonyo. Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama, parte-parte. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka parte-parte, oy, pakipatay ang cellphone nyo. Manalig ka na bawat araw. Parte-parte, parte-parte, oh, parte-parte kayo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal.
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan, may magandang mangyayari. Nilalabas, binubukal, dinaratal sa bibig, sa isip at damdamin ng taong mga ginagamit ang mga salitang katagang nagpapatatag, nagpapatibay. Kaya't kung magkaminsan, sila rin ay sinusubukan kung gaano ito pagtitiwalaan at kung paano ito pagtitibaying paniwalaan. Kaya naman, kung papaano kayo'y hinahamon sa paniniwala at pagtitiwala, sila rin ay hinahamon din naman. Ngunit ang nagpapatatag lamang sa kanilang pagtitibay para maniwala, ang pagsunod, ang pagtalima at patuloy nilang pagdulog. Kaya't kung gagawin ninyo ito, magaganap din sa inyo ang kayo'y patatagin patibayin na umasang mahiwaga, mahimala, matapang, matatag ang Diyos na dakila. Sapagkat ang lahat sa Kanya'y walang ang imposible pawa, lahat ay posible niyang magagawa. Posible ang imposible, naging posible sa Diyos na dakila. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Kung maniniwala lang ang tao sa takda at tunay na may takda at lahat lamang ng tao ay magkakaunawaan at maniniwala sa hiwaga at himala ng Ama, walang taong mamumwersa, mamimilit, magwawalang hiya, manloloko, manggagalit, nagagalit sa kapwa, sapagkat pare-pare silang may tiwala sa Diyos na dakila. Subalit, nang dahil walang higit na nakababatid kundi ang kapangyarihan ng Ama sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu sa mga tapat at totoong sumasambat nagtitiwala sa Kanya na nakakadamat kinikilala Siya, doon nagaganap ang paniniwala at pagtitiwala. Sa mga walang tiwala at walang pagtitiwala, napakahirap itong iulat. Napakahirap nilang tanggapin. Kaya't sila ang binibigyang lakas at tibay para nang sa gayon patuloy nilang gawin ang samay, maniwala, magtiwala upang matupad ang hiwaga at himala. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sino nga ba ang gusto araw-araw ay gawin ng ganito, gawin ng ganyan? Meron ba? Hindi ba't ang tao'y araw-araw gusto niya maghanap buhay, kumita, yung masipag sa paghanap buhay at gusto'y maglibang, mamasyal, yung mahilig sa paglilibang at pamamasyal, magsugal, uminom, magkwatsa, yung gayon ang hilig nila sa buhay. Kaya't iba't iba ang hilig ng tao. Ang hilig ng Espiritu, ng banal na Espiritu ay ang gumawa ng mabuti at magpakabanal. Ang taong dinadaluyan, nagdadaloy ay banal na totoo. Kaya naman, may mga taong katawa-tawa, pinagtatawanan, hinahatulan dahil sa kaiba nilang ginagawa. Ngunit dahil magkaiba't kaiba man, may Diyos na dakila namang nagpapatuwa, nagpapagalak, umaaliw, nagbibigay saya. Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayo. Anong pipiliin nyo? Mamili na kayo. Bahala kayo. Malaya kayo. Pagpapala ng Ama, laganap sa lupa. Subukan yung piliin. At kayo na rin ang magpapaniwala at magtitiwala at makakapakita ng hiwala at himala sa inyong sarili. Totoo pala ang kwento, hindi chismis lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay na buhay ang Ama sa buhay ng mga anak niya, kaya't kilalanin lubos siya.
Pagpalain kayo. Kumusta ka na? Ayan. Medyo nawawala na yung pula ng mata mo. Taas mo nga ang kamay. Eto. Ayun. Naway pagbig. Teka muna. Tanungin mo nga siya kung ano itsura niya nung siya. Yung kamay mo ba? Kumusta ba yung kamay mo dati? Oh, anong ginagawa mo? Sige nga, tulungan mo nga siya. Tulong. Ayan. O, yung paa mo. Yung paa mo. Yung paa mo dati, kumusta ba yung paa mo? Hindi rin. Di may pag-asa pala siya. May pag-asa ka raw. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, kaming mga naglilingkod, ang nagpapasaya sa amin, kayo. Kapag naglilingkod kami sa inyo, ano yung nakapagpapasaya sa amin? Yung pakinabang ninyong nakakamtan. Dahil kapag kayo nakinabang, masaya rin kami. Dahil kami rin nakinabang, hindi sayang ang aming ginawang pagpapagal, pagsuko at paghahandog sa inyo. Kung walang nakikinabang ng ganyan at wala kayong makakamtan na ganyan, abay ba't tayo magluloko-lokohan? Huwag na lang tayong gumawa ng ganito. Tayong lahat ay maghanap buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, makiisa naman kayo. Magkaisa naman kayo. Sa pagtitiwalang gagawin ng Ama sa inyo, ang mahirap para sa inyo, magaang gagawin niya. Ang imposible sa inyo, posibleng magagawa niya. Ang wala kayo, meron siya. Ngunit ang meron kayo, wala siya. Ano yon? Alam nyo ba? Kasalanan, kamalian. Subalit lahat ng mayroon kayo, bagay ha, hindi katawan. May bituka ba siya? Wala siyang bituka. Kaya nga hindi siya kakain tulad ng pagkain ng tao. Ngunit may mata siya, may tenga siya, may kamay siya, may paa siyang maaring maglakbay, maaring makakita, ay wala. Dahil hindi siya makikitang lumalakad, ngunit dumadagundong ang kanyang mga hakbang at tinig na bukal. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag siya'y tinanggap nyo, makakapagtiwala na kayo sa Kanya. Sapagkat ang diwa nyo, hindi nyo alam kung paano niya hinahawakan ito. Hindi nyo alam kung paano niya ito pinipihit. Bakit nga ba ang tiwala nyo sa Kanya ay gayon na lamang? Dahil sa mga dinaratal niyang salitang hindi nyo kaalam-alam. Ngunit natutunan nyo dahil sa Kanya. Hindi nyo siya naaabot dahil hindi nyo siya mahawakan. Ngunit nagpapadama siya at nararamdaman. Kaya't kung dadamhin nyo lamang siya, ipararamdam niya, mahal na mahal na mahal na mahal kayo at di namamatay. Kaya naman kapag nabuhay ang pagmamahal mo sa Kanya, takot kang siya'y talikdan, takot ka siyang hindi sundin dahil alam mong siya'y walang hanggan ang kapangyarihan. Ngunit bilang tao ka, hindi ka banal. Hindi ka matwid. Ginagawa ka lamang niyang banal at pinapagindapat niyang maging matwid ka sa kanyang pananaw. At ang binibigay niya ay espiritu niyang banal upang ikay dalisayin at pabutihin sa iyong kabanalan. Ngunit hindi ka man banal, ang pangarap niya sa iyo ay magbanal. Banalan ka ba o magpakabanal? Mga mahal, ang layo ng Ama, ang lahat ng mga anak niya, mapabuti-bumuti at maging Kanya. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, na kung pagninilay at susuriin nyo, bakit ka ba manghihina? Bakit ka ba manghihinawa? Bakit ka ba magsasawa? Ilang oras mo ba siyang pinaglingkuran? Ilang oras mo ba siyang inaalayan?
Ilang oras ka bang nagtiis nagbata? Bakit hindi ka makagawa ng tama at mabuti para sa Kanya na pag-ukulan mo ang isip at damdamin mo, iyukol sa Kanya? Ilang oras ba? At ilang oras ang maghapon para sa iyo? Kung tunay mo siyang kilala, tunay mo siyang dinarama, aba, kay saya at kay ligaya niya, kahit na 2 oras mo lang siyang pinag-ukulan, 10 oras ang sa iyo. At sa 10 oras na yan, parte-parte, kaya mo. Kung 30 minuto pa, lalong kay dalit kay gaan. Ngunit kung kayo lamang ay magsusuri, habang marami ang oras mo sa Kanya, mas marami kang natututunan sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Habang ibibigay mo ang oras mo sa Kanya, lalo mo siyang nararamdaman. Ang oras na binibigay niya sa iyo, lalong kay inam, kay buti at kay sarap mong manamnam. Subalit habang iniiksian mo ang oras mo sa Kanya, habang inaalisan mo siya ng karapatan sa iyo, ang hinahanap mo yung mundo'y katawan mo, tandaan mo, maliligaw ka at di mo makikita ang tuntunin niya. Pagpalain kayo. Maniwala kayo't sa hindi, tanggap ninyo't hindi, sumuri kayo't hindi, yan ang pawang katotohanan. Habang pinag-uukulan mo ng buhay mo ang Ama, habang inaalam mo ang para sa Kanya, at tuwiran mong kinikilala siya, lalong napapalapit ka sa Kanya, lalong nadarama mo siya, lalong natututunan mo kung sino siya at ano siya, kung paano siya kumilos sa buhay mo. Kaya tao, halina kayo, suriin ang tinuran ko, baybayin yung lahat ito, magtanto kayong totoo nang makilala nyo ang Diyos ng kahiwagaan ng buhay nyo, ang may gagawin at magagawa na mainam at mabuti sa buhay nyo. Pagpalain kayo, nasa tao ang pagbabago at ang Ama magbabago, nasa tao ang pagtanggap at Ama ang magbibigay ng ganap. Kaya't sa inyong lahat, magpakatotoo sa Kanya bilang mga anak na totoong matatawag niyang, halik kayo mga anak ko, iniibig ko kayo, ibigin niyo ako, padarama ko ang pagmamahal kong wagas at tapat sa inyo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahat, nek karamaniyahanam. Alala umbaga, tao, kung nababatid niyo lamang ang sasapitin ninyo, at nalalaman nyo lamang ang susungin nyo, di sana'y alam nyo nang iwasan kung lahat ng ito ay alam nyong kapahamakan at mapapahama kayo. Kaya't marapat alamin nyo sa bawat araw at gabi man ang dapat na suungin at dapat gagawin upang mabuti man din ang maging kaganap at resulta ng inyong pinagtibay na dinulog, dinadatal na inahambing kayo sa mainam at mabuti na nilalang. Sapagkat ang layon at nasa ng Ama, pag-igtingin ninyong pananampalataya, patibayin ninyong pagtanggap sa Kanya, at pagsikap at pagsumikapan ninyong aral niya'y sundin, sa buhay na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Masaya ba kayo? Kapag masaya kayo, sigurado, lumalakas kayo. Kapag may galit kayo, may hinanakit kayo, nalulungkot kayo, sigurado, nakahihina ng katawan nyo. Kaya't kung matalino kayo, hindi na kayo magagalit, magdaramdam, mangingit-ngit, kundi kayo'y magagalak ng lumusog, lumakas ang katawan. Pagpalain kayo sa nuhugot ng lakas. Kay Pedro, kay Juan, kay Maria, hindi sa Diyos na totoo. Tayo na, kilalanin at tanggapin siya, maramdaman ng puso nyo. Buhay na buhay, hindi patay. Hayo kayo sa mabuting kalalagayan. Doon kayo magtungo. Saan kayo tutungo ngayon? Sa bahay po. Ano tutunguhan nyo? Bahay po. Ano kang bahay mo? Maganda po. Pangit po. Maganda po. Pangit po. Sagot ng mga may bahay na maganda at may pangit na bahay. Tandaan ninyo,
dito sa lupa lamang ang tahanang maganda't pangit na tahanan, ngunit doon wala nang bahay. Lahat kayo'y pantay-pantay ang sisidlan. Mayroon kayong kanya-kanyang silid na kung kayo'y paroroon, nakahanda ng mainam. Pagpalain kayo, tayo na, muli na kayo.